Hello mga ga, yung ating recipe ngayon ay huwag nyo nang palalampasin. Pwede talaga ninyo itong pagkakitaan ngayong darating na mga okasyon. Kung wala kang oven ay pwede ka makagawa nito kasi pwede naman itong lulutuin po natin sa steamer. At tiyak naman na may tutubuin kayo dito kasi po sa 12 pieces lang po natin na medium na itlog ay ito na po yung nagagawa natin. Makapal at malapad ito, may sizes po ito na 8x8x2 yung ating container top. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. So dito gagamit lang po tayo ng 2 in 1 half cups ng ating cake flour or 270 grams pag sa gramuhan po ito natin i-measure. Sa ating recipe na ito ay kailangan talaga na cake flour po yung gagamitin natin. Maganda talaga yung grano ng texture pag cake flour po yung gagamitin natin. Mas malambot po yung ating cake. At dito maglagay po tayo ng 4 na piraso ng medium eggs, whole eggs or buo po yung gagamitin natin. Sa ibang recipe ng ating chiffon cake ay gagamit lang po tayo ng egg yolk dito sa ating cake batter. So ngayon ay gagamit po tayo ng whole eggs. At maglagay tayo dito ng 2 tablespoon ng baking powder, half teaspoon ng ating iodized salt at 1 teaspoon ng ating vanilla. At half cup ng cocoa powder at 1/2 teaspoon ng ating food color na chocolate brown. At ito'y optional lang naman para po maging chocolate na chocolate talaga yung ating mixture. At half cup ng white sugar. At maglagay tayo dito ng 3/4 cup ng mantika at 1 cup na tubig. At palm oil lang po yung gamit ko na mantika dito kasi ay ito lang po yung available dito sa akin ngayon. Pero as you can see naman doon sa intro na malambot yung ating cake. Kahit na wala po tayong nakikitang mga lumps dito sa ating mixture ay kailangan pa rin natin itong salain para maging makinis talaga at malambot yung texture ng ating cake. At isit aside lang muna natin ito. Dito naman tayo sa ating mira. So dito kailangan natin ng 8 piraso ng medium na egg whites plus half teaspoon ng cream of tartar. Kung walang cream of tartar, pwede naman yung white vinegar. At parehas lang po yung sukat. At kailangan din natin dito ng 1 cup ng white sugar. At bago natin ilagay dito ng pautay-utay yung ating white sugar, ay kailangan na maging makinis ng kaunti yung bubbles ng ating egg whites bago po natin unti-unting ilagay yung ating white sugar. At nang naubos ko na pong nailagay lahat yung aking asukal dito, ay saka ko na po nilipat sa pinaka-high speed yung aking stand mixer para po mapadali ko pong makuha yung hinahanap ko na consistency ng ating egg whites na yung matibay na siya or nasa medium step peaks lang po tayo. At ito na po yung consistency na hinahanap po natin ng ating mirang na yung hindi siya masyadong matibay at hindi din siya masyadong malambot. At ihalo na po natin yan agad dito sa ating mixture pero ay half lang po muna, balihatiin lang muna natin yung ating mirang. Cut and fold lang po yan ng padahan-dahan at nang well combine na po yung half na nilagay po natin na mirang, ay pwede na po nating ilagay yung natira pa natin na mirang. At para maganda talaga yung alsa ng ating egg whites, ang preparation po nito ay kailangan po yung bowl na paglalagyan po natin ng ating egg whites ay kailangan po ay dry at wala pong bahid na kung ano-ano, lalo na po yung mulong mantika. At pag nag-separate po tayo ng ating egg yolk at saka yung egg whites ay kailangan po na ingatan po natin yung ating egg whites na hindi po yan mahaluan ng kahit kunti or maliit lang na egg yolk. At yung attachment din ng ating hand mixer o di kaya stand mixer ay kailangan po ay dry. At yung ating mixture na ito mga ga ay kailangan po na hindi po ito ma-overmix. Pag nakikita po natin na well combine na po yung ating mixture, na wala na po yung mirang, ay okay na po yan. At yung ating container tab na ito ay may sizes po ito na 8x8x2 kaya medyo makapal at malapad po yung ating cake ngayon. Kung sa oven po natin ito lulutuin ay kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. At sa oven ko po ito mga ga lulutuin. At kung sa steamer naman ninyo ito lutuin ay pwede po yung ating mixture ay takpan nyo lang po yan ng aluminum foil at lutuin nyo lang po yan sa katamtaman ng po talaga ng apoy ng inyong kalan sa loob ng 35 minutes. At dito naman sa ating oven ay may preheated 170 degrees Celsius sa loob ng 20 to 25 minutes. At ito kalambot mga ga yung ating cake. At butas-butasan lang po natin ito at isit aside lang muna natin. So dito meron tayong 1 cup ng evaporated milk at 1 cup na creme densada. At lagyan ko lang po ito ng 2 tablespoon ng cocoa powder and then haluin at lutuin po natin ito. Bali pakuluan ko lang po ito mga ga ng sandali. Kumbaga isang kulo lang po talaga. Pag kumulo lang po ito ng kaunti, tulad nito ay okay na po yan. Bali, isang kulo lang po. At ilagay na po natin ito sa ating cake at hatiin lang po natin ito sa 4.
At pagkatapos natin itong mailagay mga ga, ay isit aside lang muna natin ito. Gawa naman tayo ng ating frosting. So dito gagamit lang po tayo ng isang lata or 410 ml ng ating creme densada at kailangan ay naka-chilled po ito. At batihin lang po talaga natin ito mga ga hanggang sa ito'y umalsa or mag-volume at nang maging smooth siya na yung lumalabas or until creamy na po siya. At kukuha lang po ako dito ng kaunti. Ito po yung gawin nating pang-design mamaya sa ibabaw. At lagyan lang po natin ito ng chocolate flavor. Mga ga, naglagay po ako dito ng chocolate flavor syrup. Hindi ko na-on yung ating camera sa paglagay po natin dito. At hatiin lang din natin yung ating creme densada dito sa ating 4 na container tub. At ipantay lang po natin yan. At pagkatapos mga ga, ay lagyan na po natin ito ng pang-design po natin sa ibabaw. Ito po yung tinira natin kanina na kulay puti. Mga ga, para may ideya kayo, yung pitahan ko po dito sa ating sizes na 8x8x2 ay 150 pesos po. May tubo na po tayo. At talaga naman nakatamtaman lang po talaga yung tamis dito mga ga. Hindi po masyadong matamis. Hindi po ito nakakaumay. At naglagay lang po ako dito ng cherry sa gitna at ito'y optional lang naman. Kayo depende na po sa inyo yan kung anong toppings na ilagay nyo dito. At yung ating container na ito ay may takip naman. At ilagay po muna natin sa ating chiller bago po natin ito ibinta. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!